Ako si Melinda. 29 years old na ako. Elementary lang natapos ko dahil sa hirap ng buhay namin. Nagtitinda naman kami nila nanay sa palengke para magkaroon ng pagkain sa araw-araw. Isda na naman, giit ni nanay at padabog na niyang nilapag ang plato sa lamesa. Ang ingay ng plato at tinidor na bumangga sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa maliit na barong-barong ng bahay namin. Hindi naman namin siya pinansin ng mga kapatid ko dahil sanay na kami sa kanyang madalas na reklamo. Mamaya, pupunta na siya sa sugalan. At ang tatay ko naman ay hanggang ngayon wala pa rin sa bahay. Malamang ay nakatambay at umiinom sa tabi ng kanto habang iniiwan nagugutom ang pamilya. Ako ang pamilya sa amin, kaya ako na rin ang tumatayong pangalawang magulang ng maliliit kong kapatid. Ang bunso, 1 taon pa lang. Ang pang-apat ay naglalaro pa sa likod ng bahay. Habol-habol ang hangin sa kanyang maliit na katawan. Ang pangatlo ay naglalaro rin, pero may kasamang sipon na paminsan-minsan ay humahadlang sa tuwa niya. Ang pangalawa naman ay tinutulungan akong maghanda ng pagkain. Sinusunod ang bawat utos na parang maliit na sundalo sa kusina. Nagsalo-salo kami sa 3 isda, habang ang amoy ng mantika at asim ng suka ay dumadaloy sa hangin. Kasama ng init na galing sa maliit na kalan. Matumal ang tinda at konti lang ang tubo namin, kaya hikahos talaga kami. Ang bawat kagat ng isda ay may halong pasensya at pagkadismaya sa kakulangan ng kita namin sa araw na iyon. Iisang kwarto lang kami lahat at talagang siksikan sa barong-barong naming bahay. Ang hangin ay halos hindi dumadaloy, kaya bawat paghinga ay may halong init at amoy ng pawis. Napapahinga na lang ako ng malalim habang maririnig ang magulang ko na gumagawa na naman sila ng susunod sa bunso namin. Ang kanilang boses at talakhak ay tila bang nagbabanta sa katahimikan ng gabi. Akala siguro nila ay natutulog na kami, pero hindi nila alam na hindi lang kami kumikibo. Niyakap ko na lang ang bunso namin at natulog na. Pinipilit palibutan ng init ang malamig na gabi. Kinabukasan ay maaga kaming nagtinda nila nanay. Hanggang tanghali lang naman. Campaign season na at lagi kong naririnig ay ang pangalan ni Mayor Marlon Gomez. Last term niya na ito at wala naman kumakalaban sa kanya. Ang kanyang mga poster ay nakasabit sa bawat poste, sa dingding ng tindahan at sa bawat sulok ng palengke. Tila ba nagbabantay sa bawat kilos namin? Dumaan siya sa palengke at kinamayan niyang mga tao doon. Nagkataon lang na bigla silang tumigil sa tapat ng tindahan namin. "Kumusta, Mayor?" Bati ni nanay sa kanya, habang pinipilit ng mga mata niyang magkunwari na may pag-asa pa sa bawat araw na dumadaan. Tinignan naman niya ako at ngumiti lang ako ng kaunti. Nakipagkamay ako sa kanya. Normal lang, parang isang ritual sa bawat halakhak ng politika. Pero wala naman akong pakialam dahil pagtitinda ko ang kailangan namin. Ang init ng kamay niya sa akin ay pansamantala lang. Hindi katulad ng init ng araw sa aking leeg habang nagbabantay sa mga isda at gulay. Pagkaalis ni Mayor ay nagtaka kami nang may naiwan na tauhan niya sa harap ng tindahan. "Ano pong kailangan nila?" Tanong ko. Medyo kinakabahan dahil hindi namin inaasahan ang ganitong klase ng pagbisita. "Naghahanap po kasi si Mayor ng mabibigyan ng financial assistant at isa po kayo sa napili." Sagot nito habang hawak-hawak ang maliit na listahan at nakatingin sa akin na parang sinusuri ang reaksyon ko. Sobra naman ang tuwa ni nanay. Halos lumundag siya sa saya. Iniisip na makakahawak na naman siya ng 3 o 5 libo pag nagkataon. Ang mga mata niya ay kumikislap sa bawat salita. Halos malimutan na ang pagod ng mahabang araw sa palengke. Next week pa naman iyon at si nanay ang kumukuha. Nakalipas ang 1 linggo, sinabi sa akin ni nanay na ako nang pupunta sa bahay nila Mayor dahil masakit daw ang ulo niya. Dahil sayang rin naman iyon, pumunta na ako. Sa mga panahong ito, hindi ko alam na bawal palang magbigay sila Mayor sa amin. Pero sa isang normal na tao, wala akong ideya doon. Kaya kinuha ko pa rin.
Nag-ayos ako at sinuot ang maganda kong damit dahil utos ni nanay sa akin. Paghaharap ka kila Mayor, dapat presentable ka. Saad pa ni nanay sa akin. Umalis na ako at pumunta sa bahay nila Mayor. Sobrang laki noon at nakakamanghang tignan. Mataas ang pader, may malalaking haligi at hagdan yari sa marmol. At bawat sulok ay nagpapakita ng kayamanan at kapangyarihan. Nakaramdam ako ng kaunting kaba habang iniisip na pupunta sa ganitong lugar na karaniwang tinitignan lang sa malayo. Mayroon din akong mga kasamahan namin na kukuha ng pera. Pero hindi naman ito ganoon karami. Pinaupo muna kami at pinaghintay kay Mayor. Ang salay maluwag at malamig. May mga painting sa pader at mabibigat na kortina na tila nagtatakip sa liwanag ng araw na nagbibigay ng kakaibang tensyon sa loob. Dumating ang kanyang asawa at kinausap muna kami saglit bago lumabas si Mayor. Todo ang ngiti niya na akala mo tunay ang concern sa amin. Ang paraan ng kanyang titig ay tila sinusukat ang bawat kilos namin. Kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Sinimulan ng tawagin ng assistant niyang mga pangalan. Pero nagtaka ko. Natapos na, ay wala pa rin ako. Anong pangalan mo? Tanong sa akin. Melinda Santos po, anak ni Cora Santos. Wala kasi kayo sa listahan. Sagot sa akin, malamig at diretso. Bigla akong nalungkot doon. Ang kaba at panghihina ay bumalot sa akin. Pinaliwanag ko na mayroong nagpapunta sa amin. Pero hindi talaga makita ang data namin sa system. Tara sa office ko. Aya sa akin ni Mayor. Medyo gumaan ang pakiramdam ko dahil mukhang bibigyan ako ni Mayor. At may kaunting pag-asa na ang hirap ng pamilya namin ay pansamantala ng matutulungan. Pagpunta namin sa office niya, sinara niya iyon at napansin kong nilak niya. Ang init ng silid, ang tanging tunog ay ang aming akbang at ang tibok ng puso ko na parang gusto nang sumabog. Akala ko'y ganoon talaga iyon, kaya pinilit kong huwag pansinin at mag-focus sa dahilan kung bakit ako narito. Galing ito sa personal kong pera. Saan niya sa akin habang kumukuha ng pera sa kanyang wallet. 3,000 lang ang laman ng sobre, pero binigay niyang 10,000 sa akin. Sobra po yata ito. Sagot ko, halos di makapaniwala sa laki ng tulong. Napatingin ako sa kanyang mga mata habang hinawakan niya ang braso ko. At kahit may halo ng kaba at tensyon, naramdaman ko ang bigat ng kapangyarihan at kontrol na hawak niya sa sitwasyon. Dadagdagan ko pa yan. Saad niya at ramdam ko ang pressure ng kanyang intensyon. Ayos na po ito. Sagot ko, sinusubukang panatilihin ang diskarte at kontrol sa sarili. Alam ko naman na gusto mong makaalis sa hirap. Kung pagbibigyan mo ko, matutupad mo iyon. Lumapit siya. Pag-aaralin ko lahat ng kapatid mo. Bulong niya at ramdam ko ang bigat ng pangako at banta sa iisang oras. Naramdaman ko ang kamay niya sa braso ko at sa katawan ko. At alam kong wala akong gaanong magagawa dahil nakatrap na ako sa isang corner ng opisina. Halos bumagal ang oras. Bawat segundo ay puno ng kaba at takot. Habang iniisip ko kung paano makakalabas sa sitwasyon na ito ng ligtas. Mayor, nasa labas po ang asawa niyo. Tangi kong sabi. Huwag kang mag-alala, hindi niya malalaman. Saad niya at ramdam ko ang bigat ng kontrol niya sa kapaligiran at sa akin. Dahil sa mga pangako niya sa akin, bigla na lang akong napapayag noon. Dahil na rin siguro sa pagod ko sa hirap at kakulangan, pati na rin sa kawalan ng ibang opsyon. Hinalikan niya ako at doon niya ginawa ang gusto niya. Presya niyang. Bulong niya sa akin habang nakatayo sa harap ko. Mabilis akong nag-ayos at sinubukan kontrolin ang sarili kong kaba at galit. Pagkatapos, kinuha pa niyang 5,000 piso at binigay sa akin. Ramdam ko ang bigat ng pera sa kamay ko. Hindi lang sa halaga, kundi pati sa pangakong dala nito. Sabihin mo sa nanay mo, ipapatawag na lang ulit kita. Saad niya at naramdaman ko ang presyon ng sitwasyon. Sa bawat pangungusap niya, ramdam ko ang kapangyarihan at kontrol niya sa amin.
sa pamilya ko, at sa aking sariling desisyon. Nagka-ideya ako sa nangyari sa lahat. Una pa lang, ay alam na ni Nani ang sitwasyon. Kahit na may sakit siya dati, basta perang usapan, nakakayanan niyang maglakad ng maayos at gumawa ng desisyon. Ngunit ngayon, naramdaman ko na hindi siya makagalaw sa sariling damdamin. Lumabas ako ng office ni Mayor at napaiwas ako ng tingin nang makita kong asawa niya sa labas. Akala ko hahayaan lang niya akong makalabas. Pero bago ako tuluyang makalabas, kinausap niya ako. Siguraduhin mong walang makakaalam ng lahat. Saad niya, at naramdaman ko ang bigat ng kanyang babala. Napatingin lang ako, at sa loob ng sarili ko, ramdam ko na parang alam ng lahat ang ginagawa ni Mayor. Ngunit wala akong magagawa kundi sumunod. Pag-uwi ko sa bahay, parang wala ako sa sarili ko. Ang pakiramdam ng tensyon at guilt ay humalo sa pagod at pag-aalala sa pamilya. Sinalubong ako ni Nanay na malakas ang boses at walang bahid ng sakit. Nakuha mo ba? Malaki daw ang bigay ni Mayor ngayon ha. Saad niya at kinuha niyang wallet ko para tignan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa sa nakita ang pera. Papalaguin ko ito mamaya sa madyong. Masaya niyang saad. Malaki talaga. Ako ba naman ang kapalit? Sagot ko. Pilit pinipigil ang emosyon na nag-uumapaw sa loob. Itong 1,000. Bumili ka ng gusto mo. Binigay niya sa akin ang pera at agad na umalis. Ngunit hindi man lang nabili ang pagkain para sa mga kapatid ko. Ako pa rin ang kumilos sa bahay. Nagtitinda at naghaalaga sa kanila. Akala ko iyon ang huli. Ngunit lumipas lang 1 linggo ay may lalaki ang pumunta sa bahay namin. Pinaligo ako ni Nanay at pinagbihis ng maayos. At doon pa lang, alam ko na wala na akong pagpipilian sa nangyayari. Nakakapag-aral naman ng maayos ang mga kapatid ko at napapakain ko sila. Kaya pilit kong tinatanggap ang sitwasyon bilang paraan para sa kanila. Sumakay kami sa isang kotse. Dito ka lang. Saad sa akin bago sila umalis. Nasa backseat ako. Nag-aantay. Sa pagpasok ni Mayor sa kotse, ramdam ko ang kakaibang tensyon. Mabigat at nakakabahala. Lasing siya at tila wala sa sarili. Habang naroon ako, sinusubukan kong panatilihin ang kontrol sa sarili at mag-focus sa pera at sa pamilya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbihis na siya at iniwan ako sa kotse. After kong magbihis, pumasok ang isang lalaki para ako'y pauwiin sa bahay. Bago pa ako makalabas, iniabot sa akin ng isang sobre na may laman na pera. Next week ulit. Saad niya at ramdam ko na ang bigat ng pangako at obligasyon na dala nito. Hindi ko na lang siya sinagot pa at lumabas na ako sa kotse. Pagdating ko sa bahay, nanay ko agad ang sumalubong at kinuhang pera. Mukhang seswertehin ako nito. Saad niya pa, sabay alis, na halos lumipad ang kanyang mga hakbang sa kasiyahan. Ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa kamay ko. Nakasabay ng tuwa ni Nanay, ay ramdam ko rin ang pasanin ng sitwasyon. Pumunta ako sa kwarto namin at tinignan ng mga kapatid kong tulog. Tahimik sila, ligtas, at iyon lang nagbibigay sa akin ng konting ginhawa sa gitna ng gulo ng buhay namin. Nagtitinda pa rin ako sa palengke. Ngunit bali-balita na sa buong lugar namin na isa nga ako sa babae ni Mayor. Hindi ko na lang sila pinapansin. Iniwasan ko lang ang mga chismis at tingin ng mga tao. Sa kanto, rinig ko pang lasing na boses. Paisa naman, Melinda. Huwag puro si Mayor. Hindi ko pinansin ang mga salita. Alam ko sa sarili ko na ang mahalaga ay maitaguyod ang pamilya at mapanatili ang kaayusan sa bahay. Pag-uwi ko, nagulat ako nang wala ng tao sa bahay at nakita ko si Nanay na naghahakot ng gamit. Nasaan po mga kapatid ko? Tanong ko, bahagyang nanginginig ang boses dahil sa kaba at pag-aalala. Binigyan tayo ng bahay ni Mayor, kaya lilipat na tayo. Sagot niya. Saka, magayos kang at maligo, pupuntahan tayo ni Mayor. Dagdag niya na may halong tuwa at pagyayabang. Nagyayabang si Nanay dahil lilipat na kami sa mas maayos na bahay. Pagtingin ko sa bahay, maayos ito.
malinis, maaliwalas, at may sariling kwarto para sa akin. Ang kaibahan, sa barong-barong na tinitirhan namin ay parang panibagong mundo. Kinagabihan, nakaligo na ako at nakatawa lang nang biglang may pumasok sa kwarto. Sakto palang dating mo, Mayor. Saad ni nanay nang makita ako at lumabas siya pagkatapos ng maikling obserbasyon. Sinarado at nilak ang pinto ng kwarto at naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon at ang presyon ng katahimikan. Nagulat ako sa kilos ni Mayor at ramdam kong tensyon sa silid. Ngunit sa halip na mag-focus sa kanya, pinilit kong kontrolin ang sarili ko at mag-isip sa pamilya at sa responsibilidad na dala ng pera at oportunidad na ito. Ilang beses pa siyang dumating sa bahay namin para dalhin ng tulong at sa bawat pagkakataon, naramdaman ko ang kombinasyon ng pasensya, takot at pangailangan. Pinilit kong ito ng isip ko sa kung paano magagamit ang pera at tulong niya para sa kapakanan ng aking pamilya. Dahil sa saya ni Mayor sa posisyon niya at sa tulong na naibibigay, pinatawag niya ako sa bahay niya. Sa pagkakataong iyon, ramdam ko ang tensyon at pressure sa paligid. Ang mga aksyon niya at presensya ay may bigat sa bawat desisyon ko. Pinilit kong ituon ang sarili ko sa responsibilidad ko, sa pamilya ko, at sa pagkakataong may taguyod ang aking mga kapatid. Habang naroon, nagulat ako nang pumasok ang asawa niya. Ang aking paninindigan at focus sa responsibilidad ay naramdaman ko. Nagkatitigan kami at ramdam ko ang tensyon sa pagitan ng kapangyarihan, kontrol at obligasyon. Lumabas din ang asawa niya pagkatapos kunin ang kailangan at doon ko muli ramdam ang bigat ng sitwasyon. Tinuloy lang namin ni Mayor ang sitwasyon hanggang sa matapos ang usapan at pag-aayos ng mga responsibilidad. Natulog si Mayor at ako naman ay nagbihis, handa nang umalis sa bahay nila. Bago ako tuluyang makalabas, iniabot sa akin ng asawa ni Mayor ang isang sobre na may laman na pera. Tanda ng susunod na linggo at ng obligasyon na dala nito. Palaki ng palaki ang bigay sa akin na pera. Siguro dahil gumagaling na ako at sumasabay na rin sa trip niya. Bawat sobre na naibibigay niya ay parang bigat at pasanin. Ngunit kasabay nito, ang pag-asa na maitaguyod ang pamilya ko. Pag-uwi ko sa bahay, sa nanay ko agad napunta ang pera. Mayroon namang natitira sa akin, pero iniipon ko lang iyon. Bawat sentimo ay iniisip kong puhunan para sa kinabukasan ng aking mga kapatid. Parang isang taon ay si Mayor lang pinagkakabusihan ko. Linggo-linggo siyang bumibisita sa amin, nag-iiwan ng pera at nagdudulot ng tensyon sa bawat sandali. Isang gabi, pagkatapos niyang umalis, napansin ko habang nag-uusap sila ni nanay at ang kapatid ko na si May ay nagseserve ng pagkain. Ang masakit, nakita ko sa kanyang mga mata ang takot at pagkabahala at sa mga kilos ni Mayor, ramdam ko ang kakaibang tingin niya kay May. Tinawag ko si May at pinapasok sa loob ng kwarto nila. Magkano siya? Tanong ni Mayor at ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Parang balak nitong sukatin ang halaga ni May sa pera. Batang-bata at wala pa siyang experience, kaya mahal yan, Mayor. Sagot ni nanay. Walang imik ngunit ramdam kong paghuhutlot niya sa sitwasyon. Pumasok ako sa kwarto nila May at nakita ko siya na umiiyak, nanginginig sa takot. Ate, ayokong maging gaya mo. Umiiyak na saad ni May at ramdam ko ang takot at pagkabahala sa kanyang boses. Agad ko siyang niyakap. Hindi mangyayari yun. Sagot ko, pinipilit kong ipadama sa kanya na may protection siya sa akin at sa pamilya namin. Kinausap ko si nanay at nalaman ko ang plano niya. Gusto daw ni Mayor si May para maging tuloy-tuloy ang pagsusustento sa amin at nagsawa na raw siya sa akin. Kunwari ay pumayag naman ako sa gusto niya. Ngunit alam ko sa sarili ko na kailangan kong protektahan ng kapatid ko. Sinabi ko na ako nang magdadala kay May papunta kay Mayor dahil ako lang nakakaalam sa lugar at sitwasyon. Habang wala si nanay at tatay, inayos kong lahat ng gamit ng mga kapatid ko. Simula pa lang, ako ang bumubuhay sa kanila at ramdam ko na tama lang ang gagawin ko na ito.
Wala na dapat masisira pa sa buhay ng mga kapatid ko. Lahat sila'y sinama kong umalis sa lugar na iyon. Nagpakalayo-layo kami sa magulang namin at sa lugar na puno ng alaala at pang-aabuso. Dahil sanay kami sa hirap, madali lang sa akin ang mag-adjust at magpatuloy. Pumunta kami sa lugar na malayo kay Mayor at sa magulang namin. Tinulungan ako ni May na magtindag gamit ang pera na naipon ko galing kay Mayor. Mas naging maayos ang buhay namin simula nang lumayo kami. Ang bawat benta, bawat kita, at may kasamang ngiti at pag-asa para sa kinabukasan. Paglipas ng 4 na taon, nakatapos na si May sa college dahil sa pagtitinda namin. Patuloy pa rin sa pag-aaral ang iba naming kapatid at tuluyan na namin kinalimutan ang nakaraan. Ang hirap, pang-aabuso, at mga pasanin na dating nagbigay ng lungkot sa amin. Pag nakahanap ako ng magandang trabaho, ate, dadagdagan natin ang tinda natin dito. Saad ni May, may halong excitement at determinasyon. Thank you. Masaya kong saad. Ramdam kong ginhawa at kasiyahan sa bawat salita. Hindi. Thank you dahil nilayo mo kami kay nanay, ate. Sagot niya at ramdam kong pasasalamat na matagal na naming inaasam. Ang kalayaan mula sa sakit at kapahamakan ng nakaraan. Tinupad nga ni May ang pangako niya at pinagtulungan namin ang iba naming kapatid na makapagtapos pa. Nakahanap din ako ng lalaki na hindi tinitignan ng nakaraan ko. Nagpakasal kami at nagkaroon ng anak. Ang simula ng bagong yugto ng puno ng kapayapaan, pag-asa at pagmamahalan. The end.